ICC sa 2024. Pangalawa, sino-sino pa or sino-sino ang mga didiinan nilang vloggers? Kasi I think it's obvious na controlled na nila ang mainstream. Hindi na nagsasalita. Ang talagang nagsasalita lang ay SMNI. Kaya kinokontrol ng SMNI. Sino pa ba? Siyempre, vloggers ko kontrolin yan. No? Gusto ko lang diinan to. Isipin nyo po. Ayusin muna natin. Isipin nyo. Nung panahon ng eleksyon, sino lang ang nakasama nila? SMNI, di ba? SMNI lang ang panig sa kanila. Ngayon, sino idinidiin? SMNI. Kaya mag-iingat po kayo. Doon sa tingin ninyo, kayo po ay nakatungtong sa kalabaw. Nakala ninyo kayo ay malakas na po. Tatandaan po natin, kung ang katulad ng SMNI ay hindi nila binigyan ng loyalty, ay inilulubog. Kung ang katulad ni Sara na tumulong sa kanila nung eleksyon ay inilulubog, kayong kakampi ng mga nandiyadyaan sa kamara, kayong sa tingin ninyo ay malakas kayo ngayon dahil malapit kayo sa mga naghahari-harian dyan sa kamara, sigurado kayong loyal ba yan sa inyo? Siguradong hindi kayo ilalaglag niyan. Kasi ang lumalabas ngayon sa SMNI at si Sara na nakasama nila dati ay parang nagamit. Dati, kailangan namin kayo, sabati tayo. Ngayon, hindi na namin kayo kailangan, talo-talo tayo. So, doon sa mga malalapit, ngayon diyan, how sure are you na kayo next time, pag wala na kayong gamit sa kanila, gaya ng SMNI at ni Sara, hindi kayo ilaglag? Makabayan Black, sigurado ba kayo? Nograles, sigurado ba kayo? Yung iba pa dyan sa kamera, nagtatanong lang po, baka ma-SMNI kayo. Baka ma-Sara kayo. Ngayong kailangan, bati. Himas likod. Mag-iingat kayo kasi minsan yung humihimas ng likod ninyo, siya ring tutulak sa inyo sa bangin. Ingat po. Ingat, ulitin ko. Baka yung humihimas sa likod nyo ngayon na feeling ninyo malakas kayo dahil hinihimas kayo ng hari. Yang hari na yan ang tutulak din sa inyo sa bangin. Gaya kay SMNI, gaya kay Sara. Ingat kayo. Hindi laging Pasko. Okay? Puntahan lang natin itong next statement, ha? Nasaan na yun? Ito po, may nilabas na po ang official, ang PDP Laban. Post ito ng PDP Laban. Okay? At alam naman natin, ito ay partido ni PRRD. Post nila to sa Facebook at alam natin na yung statement dito ng PDP Laban ay ganun na rin po na statement ni PRRD. Basahin po natin. Ito ang sinabi po, the Partido Demokratiko Pilipino Lakas Bayan is strongly condemning the decision of the movie, MTRCB na lang, imposing a 14-day preventive suspension starting on December 19.
Yan. PDP, basahin nyo na lang lahat ng kumpleto. PDP Laban as party strongly fighting, advocating for participatory democracy. Condemn in the strongest terms the 14-day suspension imposed by the MTRCB on the former President Duterte's program over SMNI. Nako, magkakaharap kayo, MTRCB, sinasabi ko. Hindi po ako nananakot, hindi po ito grave threat. But alam natin si PRRD, ha? Mahal ng tao. Mahal. Baka mamaya magaya kayo diyan sa kamera na sabi hindi papakawalan sila ka Eric, pero nung gumawa ng sulat ang mga sundalo, pinakawalan bigla. Ha? Nung nalaman nila, may nagsabi nga sa akin na abogado, baka yung pagpapakawala nila kay ka Eric, kinonsulta nila yan sa isang abogado ng kamera na wala kayong mapapala dyan. Babalikan kayo nung pag-contempt nyo ng indefinite contempt nyo kay ka Eric. Kaya mapapahiya kayo sa korte dahil alam nyo naman po, nagsampa dito sila Roque, di ba? Nagsampa sila ng kaso dito sa ginawa ng kamera. So kinonsult nila yan at malamang-lamang yan, napayuhan sila. Talo kayo dyan sa husgado. Magmumukha kayong tanga. Baka ganun ang sinabi. Mapapahiya kayo. So pakawalan nyo na. Gikan sa masa para sa masa because this an affront and attack on press freedom, said PDP Laban Secretary General Attorney Amy Torrefranca. Attack on press freedom yung ginawa ng MTRCB. Nako. Napaka-ano pa yan, ha? Nakapaloob po yan sa konstitusyon. Isa po yan sa karapatan, ang press freedom. Parang karapatan niyan na mabuhay, karapatan niyan na mag-travel. Hindi mo pwedeng inaawat basta-basta ang karapatan ng tao unless merong clear and present danger. Yan po yung pinakita natin kanina. She said, the move of the MTRCB is a clear violation of the freedom of expression or press freedom, and added that it was very clear that former president was merely recounting a conversation with his daughter. Ito yung sinasabi nila na hindi naman si PRRD, hindi naman nag-grave threat. Ito po yung usapan nila. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, ayan si Franz, palagay ko, ang comprehension niyan, mahina umintindi. Ang ginawa naman ng kamera, baka mamaya ginamit ito si Franz. Talagang ang target dito, pahintuin ang bunganga ni PRRD. Pahintuin magsalita si PRRD. So anong gagawin mo? Mahahalata naman. Silipin mo ngayon. Anong nasilip nila? Yung kay Franz Castro. Hindi nagamit si Franz Castro. Kaya nga, alam ng militar yan. Kayo ba ay nagpapagamit sa mga taong ito? Kaya nga nakabantay. Ako ay naniniwala nakabantay ang militar dito. Kaya nga nung pagkulong, pumirma sila agad. Di ba? Alam naman natin na sino talaga ang kumakalaban sa mga rebelde. At sino ang kumakampi sa rebelde? Kung nagagamit etong sila Franz, may tanong ako, Franz. Masaya ba ang Pasko mo? Ako, nagtatanong lang, maliwanag yan. Tanong ko po, Merry Christmas ba? Marami ka bang napaskuhan? Saan ka magbabakasyon ngayong Pasko? Sa bundok ba? Di ba? Saang beach ka ngayon? Hindi, ano lang tanungan lang. Merry Christmas nga ba? Kamusta ang Pasko mo? Grabe, no? Nagtatanong lang, wala tayong pagbibintang ginagawa, pero alam naman natin takot kayo sa tanong .
Di ba? Naku. The PDP laban, sabi niya. Secretary General said that MTRCB should have been more prudent and waited for the findings of the Office of the City Prosecutor since a preliminary investigation is currently being held there. Ito na po. Maraming salamat, Mirna Lisa. Thank you po sa kusang loob from Japan. Thank you, Mirna Lisa. Ayan. Ito na po yung sinasabi ko na parang napakabilis naman ata ng desisyon nyo, MTRCB. Anong meron? Ano ba? Meron ba kaming alam, ay hindi alam, na alam ninyo? Kasi ang bilis nakaagulat. Nakasampa na ito ito yung sabi nasa Office of the City Prosecutor na ito. Meron ng PI. May preliminary investigation na. Dapat inantay nyo muna. Kaya MTRCB, magkakaproblema kayo dito. Hindi ko po kayo tinatakot pero siguraduhin ninyo, yung inyong ginawa MTRCB ay hindi unconstitutional. May PI na po. Iniimbestigahan na po ito. Nakasampa po ito. Ba't pumasok-pasok kayo? Ba't sinuspindi ninyo? Nako. Magtatanong lang ulit. Ano meron? Meron ba kayong alam na hindi namin alam? Bakit ang bilis ng desisyon nyo? Meron ba kaming alam na meron ba kayong alam na hindi namin alam? Pakipaliwanag yung hindi namin alam, bakit ang bilis ng desisyon nyo? Anong nakita? Kasi napanood naman namin yung gikan sa Masay at saka yung kay Ka Eric Meron ba kayong nakita na hindi namin nakita? Meron ba kayong alam na hindi namin alam? Meron ba kayong pamasko na wala kaming pamasko? Hindi. Nagtatanong lang. Ano meron MTRCB? Didiinan ko kayo talaga rito. Official statement to ng PDP laban ni PRRD We should be vigilant about the curtailment of our freedoms because the very essence of our democratic way of life is being attacked by the state in this case. The very essence, ulitin ko, the very essence of our democratic way. Ang pinaka, sabihin na natin, importante sa demokrasya ay under attack ngayon. Ano yun? Freedom of the press. Freedom of speech. Grabe, no? Kaya nga, ulitin ko, diktador lang ang takot sa boses ng bayan. Ayokong gamitin yung boses ng bayan kasi ginagamit ni Rendon. Diktador lang ang takot sa boses ng media. Huwag kayong pakasangkapan, MTRCB, gaya ng pagkapakasangkapan nitong Makabayan Black. Magkaiba kayo ng Makabayan Black. Excuse me po. Magkaiba ang Makabayan Black. Hindi kayo kaparehas. Hindi kayo katulad ni Franz Castro. Hindi kayo katulad ni Manuel, ni Brosas. Iba kayo, MTRCB. Huwag niyong pigilan ang karapatan ng taong bayan magsalita at higit sa lahat ang media. Mapa social media, mapa mainstream media, huwag kayong paggamit. Ito na. For his part, former President Duterte, PDP Laban chairman, clearly said that he was merely recounting a conversation. Tandaan nyo pong mabuti yan. Ito ay pag-uusap lang nilang mag-ama. At sa aking pagkakadinig, wala talagang grave threat
Wala. Kahit humantong kayo sa husgado. Kaya nga mas maganda, idemanda nyo si PRRD. Ayoko nung mga ganito. Kamara, in aid of legislation. Hindi. Demanda nyo, magkaalaman. Ginagamit eh. Huwag po kayong papagamit. Ha? Tandaan po natin, meron pong 3 branches, executive, legislative, at judiciary. Hayaan natin maghusga ang judiciary. Demanda na lang. Demanda nyo na lang. Ako, matutuwa ako kung ididemanda nyo si Sara. Matutuwa ako kung ididemanda nyo si PRRD. Hindi po ako galit kay PRRD at kay Sara. Hindi po. Mali po kayo doon. Baka akala nyo, baka ikat-kat to. Hindi. Kasi alam ko, pagdating sa hukuman, barado kayo. Kasi pagdating sa hukuman, hindi pwedeng, ay, congressman ako, huwag mo akong babara rito. O contempt kita, hindi pwede ganun sa hukuman. Sa hukuman, pwede ka magsalita. Kailangan lang maayos. Hindi ka lang balalbal. Pero pwede ka magsalita. Pwedeng magsalita yung abogado. Ako po hindi ko gusto yung ginawa sa mga abogado ng SMNI. Tandaan nyo po, abogado yung mga yun. Binalasubas ninyo yung mga abogado ng SMNI. Para sa akin, pambabastos yung ginawa sa mga abogado ng SMNI. Karapatan nilang, pag sumasagot sila, si Nograles, tinawag lang na Miss Beautiful. Miss Beautiful ata ang pagkatawag, hindi ko na maalala eh. Pero to that effect, nag-tantrum. Parang binarapan niya, tinawag na siyang beautiful. Huwag mo ako matawag-tawag na beautiful. Pagkatapos mo akong birahin sa social media, ganun na sagot ni Nograles. Wow, Nograles. Nakafollow ka sa social media nila? Ha? Parang sinasabi, oy, kulang na lang ganito sabihin ni Nograles. Oy, kamera to. Huwag niyo akong mabara-bara dito. May kakalagyan kayo dito. Natapang nga tao eh. Pagkadating kay Karen Davila, nagbukang gago. Hindi siya nakapalag. Hindi niya teritoryo eh. Hindi ako naiinis lang ha. Tandaan po natin. Ulit, hindi ako kampi sa SMNI. Pero binastos po nyo yung abogado ng mga SMNI doon. Huwag nyo pong tratuhin ng ganun yung mga bisita ninyo. Una, may karapatan yung mga abogado ron. Hindi naman po sila yung iniimbestigahan. Anong gagawin ninyo kung ang abogado hindi pwedeng sumagot? Anong gagawin ninyo kung ang vlogger ay hindi pwedeng magsalita? Anong gagawin ninyo kung ang media ay hindi pwedeng magsalita? Sunugin nyo na yung mga law school. Simula ngayon, pa-stop nyo na yung mga law school. Wag na tayo magpa-graduate pa ng mga abogado. Kung hindi nyo rin pagsasalitain, doon sa gusto nilang klase ng pagsasalita. Demanda nyo na lang. Kung matapang kayo, demanda nyo na lang. Sa hukuman na mag-usap.